Yo, what's up? Happy New Year sa ating lahat. At namiss ko lang din makapag-vlog dahil medyo may parang 2 buwan na rin yata ako na hindi nakakapag-vlog ng ganito. Pero syempre ngayon 2026, itutuloy-tuloy natin to, no? Walang pipigil sa atin kahit yung mga ganitong comment na sinasabi na patawa daw tayo sa mga video na ginagawa natin, ano? Nakakatawa. At good morning nga pala. Kagigising ko lang din, ano, halata naman sa mukha ko. Kagabi ko pa nabasa ang comment na to. Hindi ko na nakita yung unang comment niya dahil edited nga ito. Pero sabi ni Stickman Billy, ha? Ako nga naka 1.5 RPM na clutch spring stock engine ako, tapos 1,200 RPM center spring, 911 ang flyball, all goods, arangkada, gitna at tulo. Patawa ka ata, Brad. Yun, sinabi niya, patawa-tawa ko. Pakita ko lang yung video kung saan siya nag-comment, ano. Okay, saan fully ako, boss? Okay ba? Yung 1,200 RPM. Suggest, kasi nila is 1,500 volt. So, doon sa video, ang sinasabi, suggest daw nila at sinasabi ko na huwag kayong gagamit ng 1,500 RPM na spring, both parehas po yun, ha. Sa mga sinasabi ko sa mga video ko naman, wala namang kaso kung tanggapin nyo o hindi. Lahat naman yun ay suggestion lang. Kasi sa pagsiset ng CVT, hindi yun talaga isang set lang. Hindi porke sinabi ng isang vlogger na 13 grams sa ganito, lahat na tayo 13 grams na, di ba? Nakadepende yun lahat sa iyo. And also, meron din akong video kung saan siya nag-comment na sinabi ko kapag pabot ng 1,500, medyo parang hindi na to maganda. Para sa akin po, para sa akin, hindi na to maganda para sa stock engine, lalo kung ikaw ay naka 125 or 110 na motor, ano. Pero sa set mo na 1,500 ang clutch spring at 1,200 nga ang center spring, then medyo may kagaangan ng bola na parang 10 grams. Sa tingin ko okay lang naman yan kasi yan para sa'yo. Kung gusto mo yung tapo na yan, all good, sige, bahala ka sa buhay mo. Walang pipigil sa'yo. Ano, yan sa akin lang kung bakit nagsasuggest ako na medyo at least mid-high RPM and nasa mga 1,000 to 1,200 lang. Kasi pagka nag 1,500 ka, mas mainit po ang makina natin dito, no? Dahil mas mataas ang RPM, mas maraming friction, mas mainit ang makina. So bakit? Kapag mas mainit ang makina, kailangan nito ng mas matinding pagpapalamig sa ating makina. Hanggat maaari, ako sinasuggest ko na hanggang dito lang. So kahit paano, kahit naka-stock ang radiator mo, okay pa. So ako, meron akong 1,200 RPM, both clutch and spring. Then naka 13 grams ako na bola. Pero ang ginawa ko na upgrade sa ating cooling yung big fan, which is na mas malakas na hangin, na yun ang parang tulong kahit paano na hindi masira yung makina natin, ano. Sa mga naka 1,500 na spring, mag-isip-isip ka. Ulitin ko, sa ganitong kataas na RPM ng spring natin, kailangan po ng mas magandang cooling system dahil mas mainit po ang makina natin dyan. Hindi po pwede po kapag nag-upgrade ka ng CVT mo o naka 1,500 ka, stock ang iyong radiator o naka-stock ang fan. So, no goods, talagang masisira ang motor mo. Masisira ng mas maaga ang motor mo. Hindi man ngayon, pero inuulit ko, mas maagang masisira ang motor mo. Again, sa pagtotono ng CVT, hindi yan pare-parehas. Lahat kayo ay iba-iba ng trip. Okay? Kung trip niya, stock, hayaan mo siya. Kung trip nito, high RPM, hayaan mo siya. Trip nila yon. Kanya-kanya tayong taste ng setup sa CVT. Okay, so walang pakialamanan dyan. Kung hiniram mo yung motor ko, tas di mo nagustuhan yung takbo niya, wala kang pakialam doon. Kung pinahiram mo yung motor mo at hiniram ng tropa mo yan, tas sinabi niya na pangit ang setup mo, wala siyang pakialam doon dahil hindi niya motor yon. Motor mo yan, doon ka masaya, sa iyan, doon lang.